Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon para sa araw ng Huwebes, October 29, 2020. Ngayon nga meron tayong binabantayan dalawang tropical disturbance sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So unahin natin itong si Severe Tropical Storm with International Name Goni, and as of 3 p.m. ito ay nasa layong 1,005 kilometers east of Central Luzon. Ito ang may taglay na hangin aabot ng 110 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot ng 135 kilometers per hour. Ito kumikilos pa rin ng pakaluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, meron pa tayong isang binabantayan na isang tropical depression. Ito yung dating low pressure area sa silangan ng Mindanao. And as of 3 p.m., ito ay nasa layong 2,435 kilometers silangan ng Mindanao. Nagtataglay ito ng hanging aabot ng 55 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso ng hanging aabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ganito ngang bilis at direksyon ng tropical depression na ito, inaasahan natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility pagdating ng Lunes o Martes. At inaasahan din natin within the next 24 hours ay posible itong lumakas at maging ganap na ngang isang tropical storm. Yung update natin dito kay Goni at anong inaasahan natin ay bibigyan natin maya-maya lamang. At ito mga weather system na ay wala naman direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa, kaya may inaasahan pa rin natin para bukas ang magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog. Habang palapit itong bagyo, habang pumasok itong bagyo at papalapit dito sa silangang bahagi ng Luzon, maapektuhan nito ang Bicol region na magdudulot yan ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Samantalang dyan sa Cagayan Valley area, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Inaasahan nga natin over this area na magkaroon lang tayo ng mga light to moderate rains. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila ay magkakaroon naman ng generally fair o maaliwalas na panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. So inaasahan natin nga na magiging maaliwalas o maganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kaya samantalahin natin to dahil nga pagpasok ng weekend magkakaroon na ng medyo may kasungitan ng ating panahon lalo na rito sa Bicol region, Southern Tagalog area at Central Luzon area. Agwat ng temperatura dyan sa Tuguegarao ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang sa Lawag naman is 24 to 31. Sa Baguio City, 16 to 24 degrees Celsius. Diyan sa mga kababayan natin sa Legazpi, may kaalinsangan pa ng bahagyan sa 25 to 33 degrees Celsius. Samantala sa Puerto Princesa naman ay 25 to 31. At dyan sa Kalayaan Island ay 24 to 31 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayan at Mindanao, inaasahan nga natin na maapektuhan ng papalapit na bagyo itong Eastern Visayas area. Kaya magkakaroon niya ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan at ang buong Mindanao ay makakaasa pa rin ng maaliwalas sa panahon maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Ito nga posible magdulot ng mga daglian at medyo may kalakas sa mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Agwat ng temperatura ng Tacloban City ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang 24 to 31 din dyan sa may Metro Cebu at sa Iloilo City ay 25 to 31 degrees Celsius. Samantalang dito sa Cagayan de Oro, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Metro Davao naman ay 25 to 32 at sa Zamboanga City ay 24 to 32 degrees Celsius.
Sa ngayon, meron pa rin tayong umiiral na gale warning dyan pa rin sa mga baybay ng Batanes, Babuyan Island, Northern Coast of Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malaking pag-alon. Para naman sa papasok na weekend para dito sa Metro Manila, so inaasahan nga natin na over the weekend mananalasa itong bagyong si Rolly. So pagdating ng Sabado, magkakaroon na ng generally cloudy weather condition dito sa Metro Manila at may mga patches yan ng mga isolated rain showers. Pagdating naman ng Sunday at Monday, inaasahan natin ang masungit o may mga malalakas na pagbugso ng hangin ang inaasahan natin dito sa Metro Manila. Hagwat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City, inaasahan pa rin natin ang pagkakaroon ng maaliwalas sa panahon pagdating ng Sabado at magiging maulap na yan pagdating ng Linggo at pagdating ng Lunes, magkakaroon na rin ng masungit na lagay ng panahon. Inaasahan natin na ang hagwat ng temperatura ay maglalaro mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi City area, inaasahan natin, base sa ating panibagong track nga na inilabas, hindi na halos dadaan ito sa Bicol Region area, ngunit maaapektuhan pa rin ito. Kaya pagdating ng weekend o buong weekend hanggang mag-Lunes, inaasahan natin mga pag-ulan sa malawakang pag-ulan dyan sa Bicol Region area, specifically dito sa Legazpi City. Magiging masungit ang panahon pagdating ng Linggo at pagdaan nga ng bagyo, inaasahan pa rin na mga maulat na papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Agwat ang temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Metro Cebu area naman, inaasahan natin ang maaliwalas sa panahon sa Sabado at pagdating ng Linggo at Lunes ay magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Davao area, so sa ngayon wala pa namang epekto at kahit itong meron tayong binabantayang tropical depression east of Mindanao at wala pa naman ito magiging epekto dito sa Mindanao area. Kaya inaasahan pa natin ang generally fair weather condition except from some isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang haring araw dito sa kamay nila ay lulubog ng 5:29 ng umaga at sisikat siya bukas ng 5:51 ng umaga. At ito na muna yung update natin dito pa rin sa track ng Severe Tropical Storm Goni. So makikita natin, ito ay nasa silangan nga ng Central Luzon. So pagdating ng mga susunod na araw, ito ay halos susubsob na bahagya bago ito bumuelo pataas. So nakikita natin, ito ay bababa, lalapit dito sa Bicol Region area, kaya inaasahan natin ang posibleng pagkataas ng mga storm warning signal dyan yan sa may Bicol Region at Northern Samar area. Pagdating yan ng Sunday, or pagdating pa lang ng rather than ng Saturday, ay pwede na tayo magtaas ng mga signal. At ngayon, inaasahan natin na itong ay bubuelta, papaakyat, at tatama rito between the Quezon and Aurora area. Then, inaasahan natin yan between Sunday to Monday. At pagdating naman ng hapon ng Lunes, ito ay nakalabas na ng ating Philippine landmass at nasa West Philippine Sea. At inaasahan natin na by Tuesday, ito ay kung hindi magbabago ang kanyang direction at bilis, ay inaasahan natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, ano ang ating inaasahan? Sa dating sa track niya, inaasahan nga natin na papasok na to ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at papangalanan natin ng Rolly bilang kanyang local name. Ito ay kumikilos pa rin in a general direction towards the Quezon Aurora area. So kahit nasa silangan na siya ng Central Luzon, ito ay susubsob dahil pa rin sa presence of high pressure area dyan sa may Taiwan area. So nakikita natin na pipigilan itong makatawid yung bagyo at susubsob ng bahagya bago ito pumunta rito sa Quezon Aurora area. And a possible landfall over Quezon Aurora area pagdating ng Sunday evening or Monday early morning. Bahagya itong bumagal dahil nga halos hindi na ito gaanong susubsob at makikita natin na medyo kailangang bumuelo ng bagyo dahil nga pag ito ang track niya, may mga chances na bigla siyang babagal.
At inaasahan din natin na pwedeng mag-intensify into a typhoon itong si Rolly within the next 24 hours. Kaya antabayan natin yung mga susunod na update ng Pag-asa regarding dito. So kung papasok na ito ngayong gabi, pwede na tayo mag-issue ng weather bulletin ngayong gabi, maybe around 11 p.m. tonight. So antabayan na natin at ang ating paalaala sa ating mga kababayan, lalo na rito sa silangang bahagi ng Luzon, na maging handa at alerto tayo sa mga posibleng epekto nito paparating na bagyo. May kalakasan ito. Mas malakas ng bahagya ito kay Quinta, kaya patuloy natin paghandaan ito habang maaga at makaya pa natin maghanda. At ganun din naman dun sa mga nasalanta naman ng bagyong Quinta at Pepito, na maging alerto tayo kasi kahit hindi daanan ng bagyo itong mga areas na to, ay posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw or especially over the weekend. So ating pong paghandaan ito nga papasok na bagyo at ito pang isang papasok na bagyo sa susunod na linggo. Para sa karagdagang impormasyon o para sa mga latest information and updates galing sa Pag-asa, sundan kami sa aming social media accounts, Facebook at Twitter at DUST_Pag-asa, at mag-subscribe sa aming YouTube channel at DUST Pag-asa Weather Report, at palagi ang bisitahin ng aming website sa bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Raymond Ordinario nag-uulat.